So, last time, nakapag-create tayo ng application at ng project. Ngayon, we will try to start creating templates. No? So, basically, ang mangyayari dito, kukuha tayo ng template online, tapos implement natin sa page natin. Alright? So, sige, simulan na natin. So, first, punta tayo dito sa application folder natin. So, una, gagawa tayo nito, which is what we call URL, urls.py. Magkikreate tayo dyan ng URLs natin or routing dito na sa DICT web papunta dito sa core natin. So basically, kukunin lang natin yung code same galing sa core natin. Ipipaste lang UI natin. Pero babaguhin natin itong part. Yan, may dadagdag lang tayo dito from dot import use. Okay, ang ibig sabihin yan, yung dot, yung pinaka, ano natin, parent directory natin. Natin niya sa parent DICT web parent directory na yung views. So basically, yung views yung tatawagin. So, index, uh, ang pangalan ng ating first view na i-route natin. So, galing siya sa views, tapos index siya. So, basically, wala pa yon name and index. So, kailangan natin siya lagyan ng name kasi pag kunyari gagamitin natin siya sa action. No? So, kung mapapansin ninyo, kulay white yung index kasi itong views, naka-comment siya. Tinype ko na to kanina, ito yung pinaka-template natin when we are going to create. So, ang ibig sabihin lang nito, yung template galing sa front end, then yung context, yung data, and then yung request. So, ito yung kinukuha ng urls.py na, yung functionality ng view. So, let's try that, no? Kuha natin. Pero, ay sorry, before that, tingnan muna natin kung may kabit na sa URL. So, since wala pa siya, ikabit na. Include at and ang pangalan niya is wala siya. Then include tapos ICT web, yung pangalan ng application natin, ICT web dot URLs. Yeah. So save natin. So, what naka-include to? Then isa pa, yung settings natin, ito. Kailangan natin idagdag yung application natin. DICT web, yun yung pangalan ng application natin, .apps, .dict web config. Ito yung DICT web config. So, dyan yun nanggaling sa .apps. Okay? So, balik tayo dito sa URLs. Okay? Save natin yung views natin. Save natin. So, try natin. Python, manage. Ito muna ako. Python, manage, runs. Oops. Error though. Okay. Anong error? Hindi. Include.
Padala. Hindi. Save ko to. Ito lang yung so yun nga lang pala yung problema ito. Hindi ko na siya na-save kanina. Okay, check natin. Index. So, yung index natin, oh, no, wala pa siya. Sabi niya template does not exist. Ibig sabihin kasi no, wala pa to. Itong views.py natin, wala pa yung main.index. Siguro maganda kung walang nakalagay dito. Yan. Para automatic dyan pupunta. So, dyan siya automatic pupunta every time na i-access yung localhost at saka yung port na. Okay, patayin ko muna yung server. Tapos, configure natin tong templates natin. So, itong templates natin. Yan, itong application natin, lalagyan natin siya ng folder templates. Sa loob niyan, lagyan din natin ng folder na main. Then sa main, gawa tayo ng file na index.html. Basically, kukuha lang tayo dito sa materials.css. Kuha tayo dito ng sample template. Ito. Pwede natin gamitin si Parallax template. Siguro kayo na lang bahala kung gusto nyo gamitin yan. Sa akin si starter template muna yung kukunin ko. So, ito yung demo niya. Ito yung gusto natin ipasa na template sa Django natin. So, pwede nyo i-download yan. In my case, I guess na-download ko na siya. So, check ko. Downloads. Ito siya, no? Na-download ko na siya. So, all I need to do is to transfer it to HTML. So, ayan. Kunin ko to. Copyhin ko to lahat. Index.html. Tapos, i-paste ko siya dito sa aking index.html. Close ko na yung pinagkuhanan na yan. Yan. So, ngayon, check natin. So, ito na siya. Ayan na siya. Kaso, wala yung pinaka-CSS niya. So, mayroon pa tayong kailangan na. Alright. So, ayusin natin siya. Patayin natin yung server. Share ko lang. So, I guess, kailangan natin gawin dito is punta tayo sa setting. Sa pinakababa, may static. So, siguro sa inyo, may makikita kayong static. Pero, walang slash. So, lagyan nyo lang ng slash. Tapos, ito din, wala din to. No? So, kung wala sa inyong ganito, i-type nyo na lang static files _ dir equals os.path join base dir. So, kailangan pala ma-import natin yung OS sa taas. So, din. So, make sure na may nakalagay sa inyong import OS para gumana itong os.path.join base dir. Now, next, pag nagawa na natin yan, i-create tayo dito sa ating web application ng hindi, dito pala sa core, sa pinakalabas, kailangan natin mag-create ng folder na so, dapat kahilera niya yung core, DICT web, tsaka static. Kahilera sila. Next is may folder tayo for CSS.
And next, mag-folder tayo for JS. Oops. JS. Ito, i-delete natin. Delete. Dapat CSS. CSS, JS. Yung folder, images. So later, dyan natin lalagay yung mga files. So, in my case, diba na-download na natin kanina yung starter template. So itong CSS, copyhin ko to. Tapos, i-transfer ko na lang dyan. Then ito din, yung mga JavaScript. Images, wala. So, yun lang muna. Yung CSS, tsaka JS. Then may gagawin pa tayo dito para maging effective yan. Save natin to, save natin yan. Para maging effective yan, balikan natin yung DICT web tapos templates. Yan. Punta tayo dito sa template na. May dadagdag tayong code dito, which is load static. Yan. Load static. Tapos, dito din, may dadagdag tayo na word na static. Ibig sabihin yan, i-access niya yung static folder. Tapos, hanapin niya yung folder na CSS, then yung material CSS. Dapat nasa loob yan. And then static. Then ito ay ganun din naman sa JS. Ganun din. Static. Ayan. And static. Paste na. So, test natin kung gumana. Manage. Walang error. Check natin. Yun. So, gumana yun. So, I think ang susunod dito is paghihimay-himayin natin yung index.html. Kasi kung mapapansin niyo, hindi natin ma-recreate yung ating template kung hindi natin siya hihimay-himay. So, yun, kailangan natin siyang matutunan kung paano himay-himayin. Like, for example, itong head, ilalagay natin siya doon sa ibang HTML file, tapos yung body sa ibang HTML file. So, pag mag-create tayo ng pinaka-body, is mag-aano tayo, magkakopy lang tayo na magkakopy ng different body. So, mas maintainable, mas scalable yung front end na. Yun lang naman. So, see you on the next